Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po, nagsimula na ang magagandang mensahe ng mga leaders ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ito, live stream ng Net25. Gusto kong iparinig sa inyo itong napakagandang mensahe, leaders ng Iglesia. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin nyo, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards. Basahin natin isa-isa yung nakasulat diyan. Tignan po ninyo. Ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Wow! Galing! Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Kaisa! Ito pa, may nakalagay pa sa atin, yung isinisigaw natin na yan. Magkaisa, huwag mang-isa. Wow! Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Wow! Magandang mensahe. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Dugtungan ninyo ito. INC is for kaya kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan mang ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig
at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia? Ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa, iwasan alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahabahagi tayo, ay hindi po maisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang paglutas sa mga problema ng bansa. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, seguridad ng mga mamamayan sa mga tumitinding kalamidad, kakulangan sa hanap buhay, kriminalidad, insurgency, at marami pang iba. Ang mga ito'y nakapagpapalala lamang sa krisis pang-ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin
sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, na sama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Magkaisa. Yan ang Tanglawan nawa niya ang kaisipan ng mga namiminuno sa ating bansa upang balikatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Yan po, paunang mensahe pa lang yan ha, nagsisimula pa lang. Kasi alas 4 hanggang alas 6 ang mga mensahe. So, hanggang dito lang muna. Hintayin nyo ang next update sa INC Rally.